Magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Alan po para sa ating morning devotion. At nais ko pong share sa inyo ngayon ang Psalm 37. Babasahin po natin ang verses 1 to 7. Ito po ay patungkol po sa the counsel for the afflicted people of God. Kapag tayo mayroon pong pinagdadaanan, pag tayo ay nagdurusa sa mga bagay na hindi natin maintindihan at hinahayaan ng Diyos na ating pagdaanan, ito po ang payo ng isang dakilang lingkod ng Diyos na maraming pinagdaanan sa kanya. Una po sa verses 1 and 2, ang sabi niya po, "Do not fret because of the evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and withered as a green herb." Una pong payo niya, don't worry about the ungodly. Do not fret because of evildoers. It is common po, very common sa mga anak ng Diyos na pagkaminsan ay mag-worry. Yan po yung salitang fret, to worry, to have heartburn, yung magngit-ngit, magkaroon po ng problemahin ng mga bagay-bagay sa buhay niya dahil sa nating napagmamasdan niya po na kung saan ang mga hindi mananampalataya ay lalo ginagpapala samantalang siya ay hindi. Ang sabi niya po, do not fret because of the evildoer. Huwag kang ma-stress sa kanya. Yung salita po niyan sa ating lokal na salita, be cool, relax lang. Mali ang mag-worry, mali ang ma-stress. Hindi kailangan ma-stress sa mga bagay na ganito. Hintayin mo lang ang kalalabasan nito at makikita mo tama po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Isa pong foolishness para sa isang anak ng Diyos ang mainggit sa mga ganitong mga taong tila pinagpapala. Bakit? Dahil ang Diyos po natin ang dispenser ng blessing at ang Diyos natin na nagdidetermina ng lahat ng bagay. So bakit mo kainggitan? Kung bibigay ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Kung ayaw ng Diyos, ayaw ng Diyos. Tiwala lang tayo sa Diyos. They shall soon be cut down. Yun po ang dahilan. Sabi isang araw ay mawawala din po yan. Alam mo, magandang picture po dito. Kasi minsan tinitingnan natin ang picture na tila sarap ng pagkain nila, sarap ng ang lugar nila, ang ginhawa sa kanila. Alam niyo po, para sa perspective ni David, ganito yan. Para ito isang kriminal na hahatulan ng bukas. At ngayon, pinagbibigyan lang siya ng kanyang uling kahilingan. So kumakain siya ng marami, nag-enjoy siya ng mga pansamantalang bagay, kinabukasan papatayin po siya. Ganun dapat ang tingin natin, kakaawang mga tao nito. Nag-i-enjoy sa lahat ng bagay pero isang araw ay mawawala. Sa Middle East po kasi yung green earth, pag umulan, bigla yung lumilitaw at ang green na green. Pero isang araw, dalawang araw, pag uminit na, wala agad siya. Doon inihambing ni David ng isang tao. Kala mo ay maayos magandang buhay. Sabi niya, maghintay ka lang, isang araw ay mawawala. So unang payo, do not fret. Huwag kang ma-stress, huwag kang mainggit sa mga tao. Tila pinagpapala kahit walang Diyos. Pangalawa pong payo niya sa verses 3 and 4, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Sabi niya po dyan, trust in the Lord and do good instead of worrying. Kahit ma-stress ka, abay, palitan mo po yan ng paniniwala, pananampalataya sa Diyos at gawin mo lang pinapatrabaho sa ng Diyos. Minsan nadidistract lang po tayo sa katitingin, ka-observe ng mga taong walang Diyos pero tila pinagpapala. Ay huwag mo nang tingnan, sabi po. Ngayong umaga, magtrabaho lang tayo, gawin lang natin pinapagawa ng Diyos, manampalataya ka, hayaan mo sa Diyos yung mga yan, isang araw makikita mo, patatapos yan, pero ikaw may plano at purpose ng Diyos sa iyo kung anong meron. Sabi nga po ni Aring David, faith cures everything. Yung pananampalataya ang gagamot sa ating mga stress ng buhay. Alam niyo po, minsan ginagamitan lang natin ng ating mga pananaw, sa ating mga kataong pananaw, mga bagay na akala natin yun ang picture ng buhay. Pero kung gagamitan mo po ng lens ng pananampalataya ang ating mga mata, makikita mo ang tunay na kalagayan ng buhay nila at na atin. Mas magandang buhay natin. Sabi niya po doon, dwell in the land and feed on His faithfulness. Ang ibig kong sabihin, lay aside the worry, bigay mo, tanggalin mo yung inggit, just simply enjoy the blessing of the Lord sa atin. Para mag-enjoy tayo. Huwag kang maghanap ng wala, enjoyin mo kung anong meron ka. So, delight yourself in the Lord. Ang ibig sabihin niya ay nasain mo ang nasa ng Diyos. Alam niyo po ang sekreto daw, sabi ni David. Pag ninasa mo ang gusto ng Diyos at pag nag-align ang nasa mo sa nasa ng Diyos, ibibigay niya ang nais mo. Bakit? Ay naka-align sa Kanya. So, ang sekreto po ng katuwaan sa buhay ay yung naka-align ng ating nais sa nais ng Diyos. Sure po kasi ibibigay. Bakit nais niya yun eh?
Kaya ano man po yun, ay bibigay niya sure. So, delight yourself in the Lord. Yan po ang payo. Pangatlong payo po sa ating mga may pinagdadaanan ngayong umaga, trust God to protect and promote you. Trust God to protect and promote you. Saan po yan? Sabi niya po sa verses 5 and 6, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as a noonday. Commit yourself in the Lord. Ang ibig pong sabihin yan ay ipagkatiwala mo, ibigay mo, pagtiwalaan mo ng Diyos sa iyong gagawin niyo yung umaga. Commit. Yan po yung kahulugan po nung if you truly delight dun sa Diyos, abay ikukomit mo lahat ng bagay na gagawin mo ngayon. Kasi pinansa mo yun eh. So ikukomit mo po siya. Ang tunay po yung sabihin ng Hebrew word ng commit is to roll. Pagulungin mo papunta sa Kanya. Ang burden, lahat ng bagay na meron ka at gagawin mo ngayon, igulong mo sa Kanya. Anong magagawin niya? He shall bring it to pass. Ang ibig sabihin mong He shall bring it to pass, gagawin niya ito sa iyo. Na po, i-accomplish niya po ito para sa atin. Wow, kung anong po meron tayo, gagawin niya daw po ito para sa atin. And lastly po, ano pang payo niya? Find rest in the God who deals with the wicked. Yun po sabi sa verses 7, rest in the Lord, wait patiently for Him. Do not fret because of him who prosperous in his way. Hanggang 8, because of the man who bringeth wicked scheme to pass, cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It only causes harm. Huwag kang magalit, huwag kang magkaroon ng wrath, huwag kang ma-stress, huwag kang mag-panic. Just rest in the Lord. Relax lang, sabi niya. Wait patiently sa Panginoon. This is a kind of rest na meron kang binibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos habang ginagawa mong kalooban at gusto niya. And He will protect you. Sabi niya po doon. Wag mo lang ikukumpara yung sarili doon sa iba. Hayaan mo ang Diyos ang mag-deal sa kanila. So kung ano mang bagay pinagdadaanan natin ngayong umaga, let God deal with it. Huwag kang magalit, huwag kang magpanik, dahil it causes harm sa ating lahat. Lalo kanyang makakaibladin, lalo kanyang atakihin, hindi ho talaga siya makakatulong. Trust in the Lord, sabi niya po. So yan ang mga payo sa mga tao ng Diyos na may pinagdadaanan ng umaga. Magandang umaga po sa lahat. Let us pray. Lord, maraming pong salamat. Tulungan niyo po kami ngayong umaga na sana lahat ng aming gagawin ay naayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen.